Sa puntong ito, makakausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario para pag-usapan ko ano ba ang asahan natin sa week 2 ng impeachment trial. Magandang gabi, Attorney Reyes, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Sir Jack, no, at lahat po na nakikinig ngayon na nanonood. Thank you for having me again. Okay, Attorney Reyes, no, kung tutusin, sinasabi madali lang patunayan itong Article 4 kasi nga yung utterances ang ating pinag-uusapan dito. Tsaka doon sa pangkaraniwang tao, yung mga hindi naman ng mga non-lawyers sa tulad ko, hindi ba dapat ang pinapatunayan lang naman dito ay na binigkas talaga ng ating Vice Presidente yung mga words na iyon. At wala na dapat inaano kung ano yung konteksto kung bakit niya sinabi yun. Dahil dapat lang patunayan ay binanggit niya ito. Yeah. Under our laws kasi, lalo na sa ating rules of court, meron tayong dalawang klase ng due process. It's the substantive due process at procedural due process. At kabilang na nga dito is to ensure na lahat po ng karapatan ng isang akusado ay na-consider or ginawa, especially ng mga enforcement agencies. No? Kaya tinitignan po yung authenticity dito kasi that's also part of the requirements on the rules on electronic evidence na nilabas ng ating korte. Sasabihin nyo ba, hindi naman kailangan sundin supposedly ng impeachment court ang rules of court. Pero klaro din po na nakalagay sa Senate Rules on Impeachment na kapag ang particular aspect na yon hindi nakasaad sa Senate Rules on Impeachment, ang susundin or ang supplementary na susundin ay yung rules of court. So ang ginagawa ngayon ng impeachment court, since wala silang nakalagay doon na specific rules on how to deal with electronic evidence, they are following the rules na nakalagay sa rules of court, which states na bago mo i-present ito as evidence, dapat may authentication. Dapat hindi rin siya illegally obtained at dapat hindi siya altered. Okay. So ito yung mga bagay na pinag-uusapan ngayon. Tama ka naman, Sir Jack. Kung ako yung tatanungin mo, oy, nandyan na yan eh. Sinabi niya na yan. Walang argument dito. Hindi katulad ni Senator Robin Padilla na gusto niya pa talaga question kung sino ba talaga, kung si VP Sara ba talaga nagsabi nito. Pero at the end of the day kasi, we all watch this. Millions of Filipinos watch this live. So wala na, they cannot really deny anymore na siya talaga yung nasa video. And attorney, ganito nga kasi kaya ako tinanong yan dahil pinapapunta nila next week si Attorney Zulaika Lopez para ibigay yung context bakit nagkaroon ng ganong klaseng outbursts. Pero kailangan pa ba talaga yun? Na kailangan mo nang alamin kung ano yung context ba't siya nagkaroon ng nag-trigger yung outburst niya na ito? Yeah, well, that's also precisely the reason kung bakit nila gustong i-play yung whole 2 hours, 'di ba? Kasi we're saying the prosecution is telling them na 2 minutes lang i-play nyo kasi yun yung kailangan natin i-present. Pero ang sinasabi ng defense, i-play natin yung 2 hours. For me, aksaya yun ng oras kasi tama ka, Sir Jack eh. The context is irrelevant anymore. Just as long as sinabi ni VP Sara na gusto niyang ipapatay ang presidente, meron siyang assassin na kinontract, that in itself is already for me impeachable kasi that is not only an attack on an individual, that's an attack on the entire country kasi nga part of our national security ay i-secure din ang safety ng presidente. So I think yung pagpunta lang talaga ni Attorney Zulaika is not only part of optics but it's also probably a strategy para to prolong the process. And at the same time kasi hindi naman talaga lumabas or supposedly hindi naman talaga kasama si Attorney Zulaika dito. Pero kasalanan din ito ng defense because they mentioned Attorney Zulaika. And nakita siguro ng prosecution na, sige, ano na nga rin natin, let's take advantage of the fact na gusto nilang i-highlight si Zulaika. So, I think, I don't know what their strategy is, pero for sure may iniisip ngayon ang prosecution. That's why gusto tawag si Attorney Zulaika. Okay, may iba lang ako, maiksi lang ako, attorney, no? Sabi ko sa inyo, follower niyo ako sa social media. Thank you. Nakita ko po yung post niyo about dun sa 18 Maleta Boys. Medyo interesting po yung point niyo doon. Yung sinasabi na yung credibility nila pagdating about kay former Congressman Zaldico at former Speaker Romualdez, doon may credibility yung kanilang affidavit. Could you explain doon? Okay, so sinabi po kasi ni spokesperson si Attorney Miko Clavano. Sinabi niya po na basically they're going to look at the testimony of the 8 ex-Marines, no?
titingnan daw nila when it comes to implicating Zaldico and si Martin Romualdez kasi sinasabi nila na consistent daw. So basically they're saying may credence or may credibility yung testimony nila pagdating sa isang aspeto. Pero sabi nila for the rest they will not focus on that. Meron po tayong prinsipyo under the law, the falsus in uno, falsus in omnibus. Ibig sabihin po nito, if there are questionable na mga entry sa isang affidavit, dapat questionable na rin po yung the rest of the entries. And at that time na hindi ka pwede maging selective kung ano lang yung part ng ng affidavit yung gagamitin mo. Dapat at po in whole and in whole po dapat ang gamitin ng ombudsman. So kung gusto nilang gamitin ang affidavit na yon para itukoy siguro, I don't know kung anong rason, pero kung gusto nilang itukoy kunyari si former House Speaker Martin Romualdez as the mastermind of the flood control scandal, it will also mean that they should also investigate everyone who was mentioned in the affidavit of the 18 Marines. Kasi nga, again, at the end of the day, we cannot be selective about this. Okay, nako, maraming salamat, Attorney Reyes. And next week, medyo excited ulit. I'm sure live kang nanonood sa Senado. Again, happy weekend, sir. At mabuhay po kayo. Happy weekend, Sir Jack. Maraming salamat po.